Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po sa ating studio sa Elizalde Broadcasting mula sa Kalakhang, Maynila. At syempre sa ating pong programang Kadiskarte with your host, your Kadiskarte Mel Elizalde po. Ngayong araw ng Lunes ay January 15, 2024 na. Diyos mio. Magkakalahati na ng isang buwan, napakabilis talaga ng araw. Parang kailan lang tayo ay nakatingin lahat sa Pasko, but then ngayon ay bagong taon na, no? Ganyan talaga ho kabilis. At any rate, at syempre ngayong bagong taon tayong lahat ay humaharap sa mga bagong panaginip, bagong goal sa buhay. Bagong pag-asa, ika nga po, di ba? Kaya nga, kailangan pag-aralan pa rin natin on how to fail, di ba? This 2024. Dahil pag hindi ho natin yun na pag-aralan at tayo medyo nag-fail sa ating mga goals sa buhay, matatalo tayo, hindi po ba? Kaya itong ating tips na number 7 and 8 on how to fail, ito po ay mula sa libro ng isang English novelist, journalist, and also a broadcaster, yung si Miss Elizabeth Day, no? And kinuha po natin itong mga tips na to on how to fail. And now, nandito na po tayo sa ikapito at ikawalo. Yes, napagkat na-discuss na po natin, kung naalala nyo, in the past few weeks, last week, na discuss na po natin yung 1 to 6, no? And so we continue on our topic on how to fail this 2024. Mahalaga po ito kasi may mga tao po na kapag ang kanilang mga dreams, sa mga goals sa buhay ay hindi nila nakamtan, talagang yung iba ho nagpapakamatay pa. Hindi ho natin dapat gawin yan. And so tayo po nais na makatulong sa ating mga kadiskarte na huwag tayo malulungkot just in case na mag-fail tayo no matter how many times. Di ba? Sabi nga ho number 8 na how to fail is discover your strength. Ayan. Pagka ho tayo ay muling hindi naging matagumpay, yung failures can reveal our hidden strengths and talents na hindi nyo po alam na napopossess nyo. Ibig sabihin, nasa inyong katauhan, di po ba? Kaya anything that can destroy you will only strengthen you, no? Anything that cannot destroy you will only strengthen you. Yan ho ba? Di ba? Totoo yan. Yung ilang beses ka ba, yung mga pagkatalo mo sa buhay na hindi ka nagpatalo. Ibig sabihin ay it will only strengthen your character and your determination to become more successful and to continue to pursue your dreams and goals in your life. Hindi po ba ganon? At dapat ganon ang ating attitude para hindi ho tayo nababagabag sa anumang pang mga failures na ating nasasalubong sa buhay. Alam nyo po, dito ang mabuhay sa mundo, talagang ganyan. Hindi po ba? Walang nabubuhay sa mundo na hindi nakakasalubong ang napakaraming mga problema. At sa kabila po ng maraming problema, yan ho ang ating tatandaan na hindi tayo magpapatalo kailanman at lalong magpapalakas pa sa ating damdamin na tayo ay maging matagumpay.
Marami pong taong matagumpay na nakasalubong ang maraming problema at failures pero hindi sila tumigil. Yun ho ang importante. At the end, syempre makikita ninyo ang new horizon sa buhay nyo at dahil sa inyong pagsusumikap, sa inyong katapangan, sa inyong determination, sa lahat ng mga aspeto ng buhay nyo, pinakita ninyo ang alin? Ang katapangan, yung determinasyon, no? Na hindi ka mapipigilan ng kahit na ano pa mang problema sa buhay. Yan ho talaga, no? So, yan po. At sinasabi ho, when we fail, you don't destroy. You don't destroy yourself. Kailangan lang po ay ibig sabihin ay hindi tayo kinakailangang maging malungkutin o sisihin natin ang ating sarili o tayo ay mawalan ng pag-asa, yung mga gano'n, no? At you have to endure. Kailangan mapagtagumpayan natin ang lahat. Hindi ho tayo susuko sa anumang problema habang nandito tayo sa mundo. Kasi ang sumusuko ay yung nasa 6 feet below the ground na wala na magagawa yon, di ho ba? So habang nandito po tayo, isipin ho natin yung mga positive ways of being happy in this world. May enjoy natin yung ating mga dapat na i-enjoy at syempre gagawin natin ang lahat upang ang mga goals natin at mga panaginip sa buhay, ibig sabihin yung mga nilulunggatin nating maabot ay gagawin natin ang lahat. Di po ba? Sinasabi nga po, it takes maturity and strength of character. Yan hong number 1. At bakit po sinabing maturity of character? Kasi may mga tao na kapag nag-fail siya sa kanyang gustong gawin, nagagalit ho siya sa sarili niya. Nagagalit siya sa sarili niya, sinisisi niya yung sarili niya, parang nagagalit din siya sa mundo. Hindi po ba? That is not a good attitude, no? Kinakailangan matapang kayo at never nasisihin niyo ang inyong sarili, bagkus mahalin niyo yung sarili niyo at pangalagaan para ma-continue yung inyong nilalangit na makamtan, di po ba? No, kasi kung i-hate nyo yung sarili nyo, magagalit kayo sa sarili nyo, mapapabayaan nyo yung health nyo, at syempre malulungkot kayo, ano yung kalalabasan ng inyong pagpupunyagi? Wala, di po ba? So yan po. At kinakailangan matuto tayong mag-accept ng ating mga failures. At sa kabila po na i-accept natin ang ating mga kabiguan, kinakailangan busisiin ho natin kung bakit tayo naging failure sa ating mga unang attempt at sa mga several pang attempts na ating gagawin. Yun ang magpapatibay at magpapatuloy tayo ng ng mas mabuti at mas magandang pamamaraan. Makapag-build up tayo ng mas mabuting pamamaraan at mula sa ating mga failures, doon makakapulot po tayo ng mga steps na magagawin nating positive para yung ating dreams and aspirations in life ay matuloy na nating mapagtagumpayan. Di po ba? Yan ho. At kaya kinakailangan wag tayong titigil sa ganyang adhikain at paniniwala. Di ba? Kasi sinasabi nga po, discovering your inner self, your inner strength, ay maganda ho yan. Kasi yung mga disappointments po natin sa family, sa sarili, sa mga kaibigan, and sa ating mga mga mahal sa buhay, ay nakapagbibigay sa atin ng mga alalahanin, no? Sabi nga po, how do you keep yourself intact, not getting distracted, preparing yourself to become successful. Huwag mo tayong magpapadistract sa mga nangyayari sa buhay natin. Siyempre, tao lang mo tayo, manghihina tayo, pag narinig natin na yung ating mahal sa buhay, ganito, ganyan, talaga hong nakapanghina yan, but there is God na manalangin tayo na makaya natin ang lahat ng mga ating pong mga kakalabaning mga problema sa buhay.
Lahat po ng tao sa mundo ay may problema. Wala talaga tayong magagawa, di ba? O, sabi nga po, pag hindi tayo nagka-problema, anong gusto po nyo? Walang problema o 6 feet below the ground na? No, di ba? Yan ang sinasabi. At sinasabi nga po ng mga tao, failure is only an invitation to success. Ganda ho no, di ba? Bakit ho sinabi nating failure is an invitation to success? Kasi pag ginawa ho ninyong positibo ang pagtingin sa ating mga failure, yan ay mag-i-invite sa atin lalo ng determination, more compassion sa sarili para gawin ang ating pong mga gusto sa buhay na sa una, pangalawa, pangatlo, hanggang sa ilang beses ho tayong nag-fail. But then, matapang nating sinugod yung mga negatives na nangyari na yan sa atin. Ganun lang ho yun, no? Sabi nga po ni Mr. Vincent Norman Phil, isang German na Jew, survivor po siya ng Holocaust, no? Kung naalala nyo nung panahon sino ba yung panahon na Hitler ba yun? Yeah, opo. Yun hong sinasabi niya na the road to travel. Namatay the road less traveled. Ayan ho. Namatay ho yung asawa niya, anak niya, the whole family. Siya na lang ho natira. May reason pa ba ho na kung kayo yon ay na mabuhay? Katulad nung nangyari po ng isa nating kababayan nung dumating yung malaking bagyo dyan sa Yolanda. No, isa sa Yolanda victim. Lahat ng pamilya niya ay namatay. So ano pong nangyari doon sa lalaki na yan? Dahil sa nawalan siya ng gana ng mabuhay, nagpakamatay siya. Tama po ba yon? Diba? Hindi ho yun tama. Kasi unang-una, walang sino man ang may karapatan, kahit tayong sarili natin, na bawiin ang sarili natin buhay na ang may bigay ang Diyos lamang. Siya lang po ang may karapatan na bumawi nun kung anong gusto niyang gawin sa buhay natin. Na magpatuloy ba tayo dito sa daigdig o mawala na tayo. So wala po tayong karapatan. No matter ano mang sangkatutak na problema ang sumalubong sa atin, wag ho natin gagawin yon, no? At laging sa isip ho natin may pag-asa sa bawat araw. Sa bawat araw na ating paggising, the moment na bumukas ang ating mga mata, ibig sabihin binigyan pa tayo ng Diyos ng another day na mapag-isipan natin ang ating buhay ng maayos at wag natin lakipan ng kalungkutan. Bagamat may mga kalungkutang bumabalot sa buhay natin, di ho maiiwasan yan Pero alam nyo, minsan sinasabi ho natin yan, pero madaling sabihin at pag nandoon na ho tayo, nandyan ang kaba, ang lungkot, ang lahat ng pag-alala. Nandyan po, pero tao lang tayo, kalabanin natin sa abot ng ating makakaya. Talaga hong ganyan. Na wag ho tayong masiraan ng loob para tayo ay maging matapang sa ating hinaharap. Yan ho At sinasabi ho rito, how do you fail loneliness, being alone? Paano ho natin haharapin yung nag-iisa ka na sa buhay? Teka ho, sandali. Talaga naman nag-iisa ho naman tayong pinanganak di ba? Kahit ho may kakambal tayo, tayo lang lumabas sa mula sa ating ina, no? Nag-iisa tayo. Kahit may kakambal, isa-isa lang yan. Hindi kasabay-sabay. So, wala tayong kasabay. So, wala tayong dapat na asahan sa buhay natin. Siyempre, mahal natin ang ating mga minamahal sa buhay, mga kapatid, magulang, asawa, etc., anak. Pero pagka dumating na ho yung pagkakataong tinetest tayo bilang isang tao, na ikaw ba kaya mong mapag-isa? Pakita ho natin ang ating katatagan. At siyempre, sabi nga ho ng Diyos, nandyan siya lagi para tumawag lang tayo sa Kanya at hindi niya ho tayo pababayaan. Ganun lang ho yun, no? So, sabi nga ho nila, hanapin po ninyo ang strength sa inyong katauhan. You will find out that you are much stronger and bigger than the monster before you. Ano yung monster na yun? Sinasabi. Yung mga problema, di ba? Yung mga sagabal
yung mga balakid sa ating buhay, balakid sa mga panaginip natin, sa ating mga dreams, sa ating mga goals sa buhay, you will discover later on na kapag yan ay napagtagumpayan natin, na maligtasan o matagumpayan nating masangga ang mga problema na yan, matutuklasan nyo na ikaw pala ay isang higante, no? Higante dahil mas higante ka doon sa mga problemang higante na iyong nasa lubong. Ganun lang yun. No? Sabi nga ho, yung mga, po ba ang mga problema natin? Mga problems of poverty, napakarami ho niyan eh. Hindi po ba? Yung problems of poverty ay napakarami. Sinasabi nga po na paano ka magiging self-compassionate to yourself kung ikaw walang pera. Yan, hirap po yan di ba? Yan ang number 1 na problema ng mga tao. Pero sinasabi nga ho nila, madali daw hong problema yung pera kaysa sa iba pang problema tulad ng kalusugan. Nakita nyo po, yung mayayaman, mga milyonaryo. May nagawa po ba yung pera nila? Wala, di po ba? So, yun po ang ating isa sa mga papahalagahan. Ang ating kalusugan, pag binigyan tayo ng Diyos, ng malusog na pag-iisip, malusog na pangangatawan, yan po ay isang higit pa sa kayamanan. Di po ba? No? Kaya wag tayong matatakot, no? At yan ay magiging tagumpay natin. Isa nating magiging resources na tagumpay para tayo ay magkaroon man tayo ng failure sa buhay, tayo ay muli pang tatayo at lalaban sa anumang buhay na ating tinatahak. Ganyan lang ho yan, no? So, kailangan ino-normalize ho natin yung yung failure natin. Kasi tao lang ho tayo Natural lang po 'yon. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko pong batiin si Miss Carissa Bartolo, a very nice lady na siya pong naging daan upang makilala po natin ang isa sa napakamaginoong tao, si Mr. Jaime Hernandez Jr., isang matagumpay na businessman, ay isang applied physics graduate ng UP, no? Napakabait ho kasi alam niyo po, bihira sa tao na mayaman napaka-humble, no? Isa po rito ay hinangaan namin si Mr. Jaime Hernandez Jr. And of course, we are so grateful to Miss Carissa Bartolo, na kung hindi po dahil sa kanya, hindi namin nakilala si Sir Jaime Hernandez, sa taga Los Baños po sila. And we are so happy yesterday, ang ating grupo ng Elizalde Broadcasting, nandoon at nakaharap po natin sila. At maraming salamat po sa mainit ninyong pagtanggap sa aming grupo. Thank you so much. At yan po, ngayon po, ito, si Miss Gracia Villato is watching. Thank you very much. And of course, Kuya Chot Velasquez is watching. And I want to greet yung aming dating principal, si Dr. Loida Diaz. Nakita ko siya, nag-comment kanina sa program ni Tonel, ni Dance Tonel. Thank you, Ma'am Dr. Diaz, for watching our shows every day, no? At salamat po kasi medyo nabahala po ako kasi in the past few weeks hindi ko kayo naririnig. Sabi ko baka kaya naman nag-travel uli si Ma'am. Alam nyo, well-traveled ang aming former principal ng Division of City School ng Manila. One of the best principal ng Division of City School ng Manila, Dr. Loida Diaz. At syempre, I want to greet all the Arellanites teachers dyan sa Arellano High School. Yung mga kasama ho natin dyan na naiwanan na dahil alam nyo, mga pa yan mga millennials pa. At yung mga kasabay ho natin na retired na, ang ating mga kaibigan. I want to say hello to Miss Eunice Abanto, our co-teacher sa Arellano, and Miss Emily Molo. Yan ho. Thank you so much. At natatanggap ko rin yung mga text ninyo. Thank you. And of course, I want to say hello to my inaanak, si Miss Salve Todok
Diyan, taga ano po yan, Quirino High School. Nasa Quirino High School na siya. Dati ho, kasama namin sa Arellano. Miss Salve Todok Robles. Nag-asawa na yan, kaya Robles na. Yan po, So, we continue. Ayan na nga po yung sinasabi nating nakakaiyak na mga parte na kung saan ang mga taong nagkaroon ng mga problema ay hindi na sumubok pa kailanman upang tumayo at lumaban upang ang kanilang mga failure sa buhay ay harapin, no? Yan ho. So, pero may mga tao there are people who can face it. Ano ho yun? Who can face their failures. Yun ho ang maganda sa tao. Iyon ang pag-aralan nating lahat. At para tayo ay maging matagumpay at hindi tayo magmukhang kawawa later on sa ating buhay. Kasi habang buhay pa ho tayo dito sa mundo, may pag-asa. Na wag ho natin sabi, ay matanda na ako, wala ng pag-asa. Hindi po totoo yun. Habang may hininga pa ho tayo, may pag-asa. Yan ho ang katotohanan. So, you have to normalize your failures. Sinasabi nga, tao lang tayo sabi nga ho, with each time you fail, don't hate yourself every time you fail. Love yourself. Mahalin nyo yung sarili nyo, pangalagaan, pagbutihin, ika nga po, at syempre ihingi ng tulong dun sa taas. Yan ang mahalaga. At kapag tayo po ay mayroong sampalataya, sa ating sa lumalang sa atin, wala hong imposibleng magagawa natin. Baka kayo po ay magulumihanan sa ilang beses yung failure ay finally nagtagumpay kayo. Ganyan ho talaga no? So yan po, hanggang sa muli mga minamahal nating taga-subaybay, please don't forget to like us, share us, and of course subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.